Thank you, Mr. Chair. We were talking earlier about construction of certain roads, and the good secretary mentioned about vertical and horizontal constructions. I just wanted to ask about, although we will look at this in the next hearing on farm-to-market roads, on health centers, and classroom constructions. So the Senate hearings on the DepEd budget revealed that DPWH classrooms cost at least, correct me if I'm wrong, 2 million pesos per unit. Yeah. While mga 2 million. While LGUs in the private sector can build the same for 1 to 1.2 million. So we see a 40 to 50% gap, making the proposed haircut, I would like to call it, of 20 to 25% cut in all infra project, including classrooms, feasible and even conservative, because based on this revelation in the hearing, even the classroom has 40 to 50% gap in pricing. So what the chair showed earlier, that would be the roads, but it's an estimate. Ito naman sa classrooms din overpriced by 40 to 50%. So I'd like to know, are my figures correct? But this came about from the hearing. And so I'd like to know from the good secretary, and what are we going to do about that? Because we're only talking about now roads and bridges and major infrastructure, but DPWH is the infrastructure arm of government that does the school building program of Department of Education, all the health centers for DOH, and the FMRs of DA. So what do we do about this, and what could be the reason why there is a 40 to 50% gap in the pricing? Mas mahal po pag DPWH. I asked the same question during the DepEd hearing, but at the time yung representante ng DPWH ay sabi po niya dahil iba daw yung basta design. Kaya nga, so may over allocation per district, may overpricing, may over design, over. So please enlighten us without being accusatory again. Masyado na kaming na. Again po, no, Thank you. sasagot po ako bilang isang secretary ng DPWH na kakapasok lang po dito. No? At ang sinasabi po sa akin ay, unang-una po, no, ang budget ng classrooms ay wala po sa loob ng DPWH budget. Ito po ay nasa DepEd budget. Pero ang implementing arm po, ang construction arm ng DepEd, sa ngayon ay ang DPWH. No? So, unang-una po, tingin ko ang discrepancy ay nanggagaling sa dalawang bagay. Kasi na rin sa mga sinabi sa akin ng dito. No? This is apples and apples, ha? Opo. Same size. Opo. Same size, lahat may bathroom, ganun. No. Sige. Una po, sa cost of materials. Doon na naman po tayo pupunta. No? At nakikita naman po natin, talagang marami pong mga pagkakataon na mas mataas ang cost ng DPWH kaysa sa private sector. Halimbawa sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce na nagtatayo din ng mga classroom at iba pang mga organisasyon sa private sector. Pero ang ikagawa din po ay yung sinabi po ng ating chairman. Yung pong disenyo. No? So, yun pong dalawang yon ay kailangan i-review. No? Kailangan pong i-review yung cost at i-parity po as much as possible sa cost ng private sector as much as possible. No? Lalo na per geographical area. Kasi hindi naman po tama na mas mahal ang presyo ng gobyerno kesa sa pribadong sektor. That does not make any sense to me as a new DPWH secretary. The second, yung pong disenyo. Sinasabi po sa atin na ang DepEd daw po ay humihingi ng mga requirements. No? At doon po pinagbabasehan ang disenyo ng DPWH Bureau of Design. Pero tama din po yung tanong, baka naman over-design dyan. No? Baka naman over-design. Baka naman hindi kinakailangan na ganyan. Yun po
mas matagal na usapin. Dahil po yan ay kailangan makipag-usap tayo sa DepEd. Ano ba talaga ang kailangan nila? Halimbawa po, no? Kung ang sasabihin po ng DepEd sa mga eskwelahan na malapit sa fault line o sa mga eskwelahan na laging tinatamaan ng malalakas na bagyo, yan po, maiintindihan ko na dapat talaga mas matindi at mas matibay ang disenyo niyan kaysa sa mga classroom na hindi naman prone to natural disaster. Pero ano po yan? Hindi ko pa po alam yun. No? At kailangan pong repasuhin yan. Hindi po natin kailangan tanggapin na lang ng tanggapin ang mga kalakaran o ginagawa nung nakaraan. We have to really review and transparently review and transparently show the public. Bakit sa Bicol, mas matibay dapat ang classroom doon? Bakit dito po sa West Valley Fault na dadaanan dito sa NCR, bakit dapat mas matibay? Kailangan pong malaman ng publiko yun. How much is it per square meter? Yun na lang. Per square meter ang per square classroom. meter, maybe we can compute, but I was told just now the price on average of a classroom ranges from 2 to 2.5 million pesos per class, per school building. No, that is Per classroom. kaya nga sa private sector 1 to 1.2 million. Tama po. So magkano ang per square? So, ibig sabihin, sa ating NEP, pinapacheck ko ang NEP at saka GAB ng School Building Fund sa DepEd, sa presyong yon, Mr. Chair, ay makakagawa tayo ng mas maraming classroom. Kung 40 to 50% yung kamahalan ng presyo, mas marami tayong classrooms. Tama po. Kaya i-re-revisa din natin with the permission of the chair and the members on the number of classrooms in the DepEd budget because they will implement it. Kung X amount for X number of classrooms, dodoblehin natin by, we will increase the number of classrooms by 50% because the costing should align with the private sector costing. Tama ba? Oo. Yes. Opo. Ngayon po, ang costing po ng classroom, on average, kasi iba-iba po per region. I'm looking at a regional per square meter costing here. On average po, lumalabas mga 27,000 per square meter pesos. 27,000 pesos per square meter. Floors yan. 2 floors. Per square meter po ito. Yeah. Per square meter. Whether you build it on the ground floor or on the second floor of the structure, right? More or less, per square meter. Mas mahal yung higher floors, yes. Mas mahal. A little. So sabihin na po natin ranging from 27 to 30 plus thousand pesos per square meter. Cost based on the 2 million per unit per classroom? Yes po. So ibig sabihin minus 40% yung cost ng 27,000 per square yung sa private sector. So having said that, we will review, and this is due for the next hearing with the permission of the chair, the school building fund under DepEd, which will be transferred to DPWH so that we can know the number of classrooms and compute the prospective number of square meters because pare-pareho naman ang per square meter ng isang classroom. Dadami ngayon ang mabibuild nating classroom dahil yung cost na italaga sa NEP at sa GAB, ganun pa rin. Tama po. In fact, the Secretary agrees. No, I agree 100%. Again, dalawa pong bagay ang kailangan nating repasuhin. Yung cost, kung ito ay mas mataas, at mukha pong yun ang lumalabas, no? Kung i-compare sa private sector. Pero again po yung design din. No, yung specifications. No? Yung specifications, kung yan po ba ay baka naman po talaga over-design. No? Hindi po natin alam. Kailangan po nating repasuhin yan. Ang suggestion ko po, Mr. Chairman, is kailangan po gawin ito with private sector, with the engineering associations. Between the DPW's estimate and the private sector, 27,000 per square meter. What about the private sector? Lumalabas daw po, Mr. Chairman, is ang private sector mga 1.5, 1.2 to 1.5 versus 2 to 2.5. So per classroom. Which means that nakukuha ng private sector 15,000 per square meter. Tama po. 40% This is the assumption that the school building, the classroom is 100 square meters. And is up to specifications of the DepEd. I think that is po the question
So, mark right now. meron talagang problema. Bakit naman maitatayo ng private sector at 15 pesos per square meter, DPWH 27,000 per square meter? Agree po. Agree Pareho po. lang naman yung halimbawa, sa isang lugar, ang bato na gagamitin, kunyari riverbed lang. So palagay mo, Pareho po ang presyo ng semento, ng bakal, kaya ng... nga, Opo. sana man lang kung yung private sector o yung gobyerno kumuha pa sa Maynila samantalang itatayo sa Romblon. Mali naman yon. So ang source mo ng material is local. Di ba? Yung sand mo, hindi ka naman pupunta sa Porac, Pampanga para kunin ng Porac sand. Although pinakamaganda talagang sand sa Porac. Tama yun. So I think there is something wrong here. Kahit na private sector ang gumawa o gobyerno, pareho lang naman 100 square meter lang. So hindi naman dapat maglalayo sa 15,000. Siguro, kung 16,000 ang DPWH, baka sakali. Kasi baka merong muse doon na kailangan tinitingnan. Hindi ganito kalawak yung diferensya. That means the 28 billion pesos allocated for classrooms under DepEd, which will be implemented by DPWH, will generate much more classrooms than we expected. Tama? Yes. So, Kung private sector ang gagawa. Hindi, maski sila, sang-ayon naman yung bagong team ni Sec Dizon eh. Oh, tungo ng tungo si... Kasi 27 kasi sila, samantala. Hindi po, 27 po ngayon. Ibig sabihin ni... Pero pwede po natin ibaba Bakit hindi nyo na lang i-subcontract sa private contractor? Huwag na kayong gumawa para makatipid tayo. Actually, private contractor na po tayo ata ang gumagawa. Hindi. Ang problema lang po yung budget. Kayong gumawa 27. Pagka private sector 15 lang. So ipagawa nyo na lang sa kanya. Unang-una po, no? Ganito po. No? Talaga po naman private contractor ang gumagawa. Hindi po by administration ng DPWH. Tama po. Binibid po nila yan. Tama po. Kaya po, Ano yung sinasabi nating private kanina? Ganito po, no? Para lang po klaro tayo, sa aking limited understanding. Yan, sinasabi mo kanina, Secretary, yung Filipino-Chinese Chamber. Kaya sila yon. Yun ang buong pagkakaakala ko. Ay, hindi po. Yung Filipino-Chinese Chamber, I think po, pangkawang gawa po yun, no? Yun po ay donation. may I explain? Since it was my question, papaliwanag ko po. Ang tanong ko po kanina, kung magkano po ang construction per classroom, per unit. Sa private sector po, sa ating nakaraang DepEd hearing ay 1 to 1.2 million, which is a 40 to 50% mas mura kaysa sa 2 million na sinabi ng DPWH per unit na classroom, no? Given apple to apple. So, ibig sabihin, yung ating DepEd school building na 28.056 billion using the estimate of 2.2 million per classroom ng DepEd amounts or covers 12,753 classrooms. Pero lo-lower natin ang pag-construct ng classroom na binibid naman nila sa private sector. Dadami, magiging increase ng 23,380. Sa isang hearing lang ni Senator Gatchalian, dumami na ang classroom. See? Kung sang-ayon po yung secretary and the team, which is reasonable, because the cost is really mahal, mataas. So, hindi naman silang gumagawa. Binibid talaga nila yan. So, dapat conscious lahat up to the district level yung pagbid at ito yung presyo. Dapat pumayag yung private sector na contractor nila kasi yung ibang pribadong sektor na nagdo-donate ng classroom ay nagkakagawa ng ganun. Di kung sinong gumagawa sa donation, yun din ang magbibid na gagawa. Am I correct? Ulitin ko po, ma'am. Yes. No? Ulitin ko po. Para po magawa natin yung lahat tayo gusto po nating mas dumami ang kaya nating gawing classroom given yung limitadong budget natin. Para po magawa po natin doon, unang-unang pinaka-importanting kailangan gawin, ibaba ang cost per unit, per square meter. Tama po. Ikagawa po. Medyo maingay doon, baka mga hindi sumasang-ayon sa akin, you can go to the mic. Kasi hindi kami engineers. Mayroong mga nagtatawanan doon, maingay. I think you have to listen because this is very important. We're talking about
lowering the price and giving more classrooms. Tama po. I can see people smirking, laughing. I don't know kung nakakatawa yung sinasabi ko. I just feel offended when senators are talking about something so serious. Dinidibdib natin to. Opo. Tapos kung hindi sila sang-ayon, sabihin. Kasi baka mali ako eh. I like to be told I am wrong. Tama po. Kasi I want to be educated. Tama po. Diba? Oo, sige. Ang importante po, so yun po, kailangan po nating ibaba ang kostas na klaro po ngayon sa pag-uusap natin at dun sa hearing sa Department of Education, mataas. Ikalawa po, kailangan din pong ayusin natin yung disenyo. Dahil po, ma'am, yung pong very important na sinabi nyo kanina, kailangan ang comparison ay apples to apples. No, yun po ang pinaka-importante. Kung yung 1.5 million ng pribadong sektor ay eksakto sa specifications na hinihingi po ng DepEd sa DPWH, wala pong dapat rason na magkaiba ang presyo nun. So we have to also talk to DepEd and talk to the private sector para magkaroon po tayo ng clarity, no, dito sa pag-cost ng classrooms natin. Pero po, kailangan po talaga repasuhin ito kasi klaro po, kagaya na rin ng ibang mga proyektong tinignan natin ngayon, meron po talagang malaking pagkakaiba sa presyo. Sa presyo ng DPWH ngayon at sa dapat na presyo na prevailing sa merkado. So we take note of that. We thank the good secretary for agreeing with our proposal, and that would be good news for the education sector na dadami po yung classroom. I will no longer read into the record kung ilang classroom ang dadami. Ito, 10,627 classrooms plus 10,000 classrooms. Okay. Ito maliit na bagay pero I just want to put it on record kasi narinig ko lang sa iba yon pero hindi ko talaga yung traffic safety devices, cat's eyes, I keep on hearing about that. Sana wala na yan dito sa NEP po. Wala na. Okay. Isa po yan sa mga ginawa natin nung binigyan tayo ng limitadong panahon. Yes. Tinanggal na lang po natin across the board ng cat's eye, Okay. rack netting, Yes. studs, at iba pa. Kasi I'm not familiar about this. I just want to understand. Current contracts reportedly price solar road studs. Mailaw ba sa studs? At 11,000 to 12,000 pesos each. While again, the market canvas shows similar products at 1,000 to 2,000 pesos. I'm not too familiar with this. Wala naman ng mga humihingi sa akin in the past years. It was just brought to my attention, even allowing, sabi mo, for logistics, spec differences. The spread is massive. Market retail pa ito, 1 to 2,000. Pero ang road studs ng DPWH sa supplier nyo, 11 to 12,000. So may I hear from the secretary? But there are ongoing projects 2025. So what do we do? Nakakaiyak na. Yan po ay kasama din sa investigasyon natin na ongoing, Mr. Chairman. In fact, marami na rin pong nag-report niyan, no? Nung pagpasok pa lang natin, rack netting, cat's eye, solar studs, solar lamps, yung traffic barriers sa mga highway, lahat po yan. No, nakakatanggap po tayo ng iba't ibang report at subject din po sa investigasyon natin. At kung yan po talaga ay makita natin na overpriced, pasensyahan din po tayo at kailangan pong managot yung mga gumawa niyan. Kailangan din pong managot yan. Pero kailangan na rin po nating baguhin. No, kasama din po yan, ngayon po, sinabi ko na po si Yusek Conti, kailangan po yung mga supplies na yan, cat's eye, supply ng rack netting, not only do we have to lower the price, but do we have to ensure yung quality ng delivery. No? Kasi hindi lang po sa presyo eh. Minsan po ang dayaan sa quality eh. O kaya minsan po both. Overpriced na nga, bad quality pa. So yan po talaga kailangan magbago din. Mr. Chairman. Meron pang isa, Secretary, doon sa ating mga yung
yung mga overpass natin, merong mga nag-advertise diyan. O kaya yung ating ano yung ating sasakyan, ang daming mga nag-advertise sa ating kalsada, di ba? Halimbawa kung ikaw ay nasa Marcos Highway, ang daming overpass diyan. Manggagaling ka ng Cubao papuntang Kogyo, napakaraming overpass diyan. Pati doon sa mga haligi ng ating Mr. Chairman, we will... Sino ang nakikinabang diyan sa mga nag-advertise? Kasi makikita mo silang naglalagay ng sarili nilang mga slots eh. Yung mga columns ng ating mga infrastructure. transport system ngayon. Makikita mo yung buong Marcos Highway well advertised yung mga columns na yan, pati overpass. Sa regulation po, ito po, pasensya na po Mr. Chairman, ito po bago sa akin, no? Hindi ko po alam ito. No? Pero base po sa sinasabi sa atin, yung pong pag-advertise sa mga flyover o sa mga elevated highway, expressways. Kasampat pa no? Pati yung mga columns ng ating expressways eh. Di ba? Nakikita ito po ay columns. ang general rule po ito, dito ay bawal po ito. So, ang general rule ay bawal. Yun po ang information na nakuha ko po ngayon. Pero mukha pong merong gumagawa at mukhang meron na pong atang mga kaso involved dito, no? Dahil pinagbawal, pero meron pong nagkaso at pending po ata. Pending ba? Puntahan po niyo yung Marcos Highway ngayon. Hindi po bawal. Lahat po ng overpass, lahat ng expressway, mga columns na yan. Papacheck po natin, Mr. Chairman, at aalamin po natin kung sino ang nagbe-benepisyo dyan. Kapag nagtanong ka, Mr. Secretary, yun lamang pwedeng magkapit dyan sa mga overpass na yan ay yung congressman sa lugar na yun. Kasi yung merong kapangyarihan. Kasi sa kanya dapat dumaan yung nag-advertise. Aalamin po Parang natin, siya yung Mr. Chairman. may-ari nung pinagawa na yon. Parang pera niya ang pagpapagawa ng overpass na yon on that particular section. Tingnan po ninyo yung Marcos Aalamin Highway. po natin, Mr. Hindi lang Chairman. Marcos Highway. Tingnan po niyo yung Santa Mesa papuntang Maynila. Punong-puno po yan. Tingnan niyo yung monumento papuntang Makati. Hindi naman tayo bulag para makita natin ng napakaraming mga advertising signs dyan. Sino po yung nakikinabang dyan? Kasi ang dami po niya. Araw-araw po yan. Papacheck po natin at kung ito nga po ang sinasabi po sa akin ay ang general rule dyan ay bawal yan. Dapat po matanggal yan. Kailan pa po naging bawal, Mr. Secretary? I think 15 years ko na pong from nakikita. the very beginning po ata bawal. Marami, siguro, marami naman po talagang bawal. So for 15 years, there is a continuing violation of your general rule. Opo. So, titignan po natin, Mr. Chairman, kung ito'y bawal, kailangan patanggal po ito. Pero alam naman po natin, marami pong bawal sa ating bansa na tuloy-tuloy din po ang pagbabiolate. Tingnan po ninyo yung gagawin po natin yan, Mr. Chairman. Footbridge to sa tapat namin. Ito po, malapit sa Marcos Highway po ito. Ang gagawin po, magkabila, merong malaking advertising sign. Magkabila yon. Ayaw na pong tumawid yung mga tao, kasi lalo na po kung gabi, dahil may hold-upper na po sa loob. Kasi nga natatakpan yung footbridge. Ganun po nangyayari. Pagdating nyo sa bandang Masinag, nandun na naman po. Napakarami po niyan. Ang tinang ko lang, alam ko pong marami nakikinabang dyan. Ngayon, ang tanong ko, napupunta ba sa departamento at sino po bang may-ari ng footbridge? Sigurado pong hindi napupunta sa departamento. Kung anumang renta. Pero sigurado pong may kinapupuntahan naman ito. Most likely po. Meron. Aagamin po natin. At dahil nga po ito illegal, i-implement lang po natin kung ano ang batas, anong regulasyon. At kung yan illegal, dapat po itanggalin yan. Makikita po ninyo yung mga columns ng ating meron na po mga bakal sa mga columns eh. So every month, iba-ibang advertiser po ang naglalang. Sa Makatwid,
pangmatagalan na po yun. Bakal na po talaga. Isasabit na lamang po. Sa ating mga expressways po, makikita nyo yun. Yung kabahan po ng EDSA, hindi po natin pwedeng sabihin wala. Napakarami po. Salamat po, Mr. Chairman.